Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, pagding dapatin mo, ikaw ay mamasdan, makalihikan, sa'yo ay tumisan. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, parindabatin mo, ikaw ay mamasdan, makalilikan, sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luglugan ng iyong wagas na pagsinabang. Daluyan ng walang hanggang mga paborit pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Ulitin natin. Panginoon, ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, maging dapatin mo, ikaw ay mamasdan, makalilikan, sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luglugan ng iyong wagas na pagsinabang. Daluyan ng walang hanggang mga paborit pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luglugan ng iyong wagas na pagsinabang. Daluyan ng walang hanggang mga paborit pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Mapagpalang araw ng linggo sa bawat isa sa inyo. Welcome po sa ika-14 na araw ng ating 52 Days Challenge Rise and Rebuild campaign ng Zion Philippines. Ito po ang aking pinakahuling pangunguna sa inyo sa morning devotions. Kasunod po ang iba pa nating mga pastor ng Zion na mga ngasiwa sa gawain na ito. Dahil ngayon po ay araw ng linggo at ang bawat isa sa inyo ay pupunta sa church upang makinig sa inyong mga pastor na magbabahagi ng salita ng Diyos, ay ayaw ko po silang pangunahan sa umagang ito. Punta po tayo sa ating mga churches ngayong umaga at sambahin natin ang ating buhay na Diyos na may pusong nagdiriwang. Sa halip, ang nais ko pong gawin sa huling morning devotion ko na kasama kayo ay basahin ang isang maiksing libro ni Max Lucado na ang pamagat ay Just the Way You Are. Ito po ay nagtuturo na ang devotion natin sa Panginoon ay hindi sa pamamagitan ng ating mga talento at mga gawa, kundi nais ng Diyos na tayo ay personal na makaniig niya, tahimik na makasalamuha siya, na tayo ay umupo sa kanyang paanan upang ihayag sa kanya ang ating pagmamahal. Noong unang panahon sa isang lupain na katulad din sa atin ay mayroong isang nayon, at sa nayon na iyon ay nanirahan ang 5 ulila, isang malungkot na pamilya ng mga batang walang ama o ina.
Sila ay nagsama-sama laban sa lamig at sa mga pagsubok. Isang araw, nalaman ng hari ang kanilang kasawian at nagpasya na sila ay ampunin niya. Ibinalita niya na siya ang magiging ama nila at darating para sa kanila sa lalong madaling panahon. Noong nalaman ng mga bata na mayroon silang bagong ama at ang kanilang ama ay ang hari at na ang hari ay darating upang puntahan sila, ay naging ligaw ang kanilang pananabik at na-excite masyado. Nang malaman ng mga tao sa nayon na ang mga bata ay may ama at ang kanilang ama ay ang hari at ang hari ay darating sa nayon, ay nasasabik din sila. Lumabas sila upang makita ang mga bata at sinabi sa kanila kung ano ang dapat nilang gawin. Kailangan ninyong mapabilib ang hari, paliwanag nila. Yun lang na may mga gandang talento ang papayagang manirahan sa kasama niya sa kastilyo. Hindi kilala ng mga tao ang hari. Akala lang nila ng lahat ng mga hari ay nais ma-impress. Kaya nagsimulang maghanda ang mga bata ng mga regalong ihahandog sa hari. Ang isa sa mga bata na marunong mag-ukit ay nagpasya na bigyan ng hari ng isang kahanga-hangang gawa ng kahoy gamit ang kanyang sining. Nilagay niya ang kanyang gamit ng pang-ukit at nagsimulang umukit ng kahoy. Ang maliliit na bloke ng kahoy ay nabuhay, nagkaroon ng mga mata ng isang maya, sa kabilang dako ay ilong ng isang kabayo. Nagpasya ang kanyang kapatid na babae na ipakita sa hari ang isang painting na nakatingin sa kagandahan ng langit. Isang painting na handa nang isabit sa kanyang kastilyo. Ang isa pang kapatid na babae ay pumili ng musika bilang kanyang paraan upang mapabilib ang hari. Sa loob ng mahabang oras ay sinanay niya ang kanyang boses at ang kanyang mandolin. Ang mga tao sa nayon ay huminto sa kanyang bintana at nakinig habang ang kanyang musika ay lumabas at pumailan lang. Ngunit ang isa pang bata ay nagtakdang mapa-impress ang hari gamit ang kanyang karunungan. Gabing-gabi na ay makikita mo ang kanyang kandila ay nakasindi at ang kanyang mga libro ay nakabukas. Geografiya, mapa, kemika, ang mga lawak ng kanyang pag-aaral ay maitugma lamang sa lalim ng kanyang pagnanais. Tiyak na papahalagahan ng isang hari ang lahat ng kanyang kaalaman. Ngunit may isang babae, kapatid nila na walang maibibigay. Ang kanyang kamay ay malamya sa kutsilyo. Ang kanyang mga daliri ay naninigas sa brush. Nang ibuka ng batang babae ang kanyang bibig ay upang kumanta, ay ang tunog ay paos. Siya ay hindi gaanong mahilig ng pagbabasa. Naniniwala siya na wala siyang talento. Ang tanging maibibigay niya ay ang kanyang puso dahil mabuti ang kanyang puso. Ginugol niya ang kanyang oras sa may labasan ng lungsod sa pagmamasid ng mga taong dumarating at umaalis. Kumikita siya sa ilang mga sentimos sa pamamagitan ng pag-aayos ng mga kabayo ng mga tao o pagpapakain sa kanilang mga hayop. Binili niya ito ng pagkain para sa kanyang mga kapatid. Siya ay isang simpleng tao, ngunit siya ay may mabuting puso. Kilala niya ang mga pangalan ng mga pulubi, naglalaan siya ng oras ng pag-aalaga sa bawat mga aso, mga manlalakbay at binabati kahit ang mga estranghero. Kumusta ang inyong paglalakbay? Itatanong niya. Sabihin mo sa akin kung ano ang inyong natutunan sa iyong biyahe. Kumusta ang iyong asawa? Nasisiyahan ka ba sa iyong bagong trabaho? Puno siya ng mga tanong para sa tao dahil malaki ang puso niya at may malasakit siya sa mga tao. Pare-pareho silang lahat sa kanya, mga pulubi, mga mayaman, inaalagaan niya ang lahat ng pare-pareho just the way they are. Ngunit dahil inakala ng maliit na batang babae na wala siyang talento, ay natakot siyang mabigo niya ang hari. Naalala niya ang payo ng mga taga-nayon at naisip niya na gumawa ng isang regalo para sa hari. Kumuha siya ng isang maliit na kutsilyo at pinuntahan ang kanyang kapatid na lalaki na tagapag-ukit. Maaari mo ba akong turuan na mag-ukit? Tanong niya. Paumanhin ang sagot ng batang manggagawa na hindi nakatingin sa kanya. Marami akong trabahong ginagawa. Wala akong oras para sa iyo. Parating na ang hari, alam mo, di ba? Tinabi ng batang ito ang kanyang kutsilyo at pumulot ng brush. Pinuntahan niya ang kanyang kapatid, ang pintor. Natagpuan niya siya sa isang burol na nagpipinta ng padlubog ng araw sa isang canvas. Napakaganda ng pagpinta mo, sabi ng batang babae na walang regalo o hindi isang mabait na puso. Alam ko, sagot ng pintor. Maaari mo bang ibahagi sa akin ang iyong regalo? Hindi ngayon, tugon ng kapatid na babae na nakatingin sa kanyang ginagawa. Parating na ang hari, alam mo, di ba?
Naalala ng batang babae na walang regalo ang kanyang isa pang kapatid na babae, ang isa na may awit. Tutulungan niya ako. Sigurado, sabi niya. Pagdating niya sa bahay ng kanyang ate, nakita niya ang isang grupo ng mga taong naghihintay para makinig ang kanyang kapatid na umawit. Ate ang tawag niya, ate! Ngunit masyadong malakas ang ingay ng palakpakan. Mabigat ang loob na tumalikod ang dalaga at naglalakad palayo. Sa kanya naalala ang isa pa niyang kapatid. Kumuha siya ng librong may maliliit na salita at malalaking letra at pinuntahan siya. Wala akong maiaalay sa hari, ang sabi niya. Maari mo ba akong turuang bumasa upang maipakita ko sa kanya ang aking karunungan? Hindi nagsalita ang batang pantas. Siya ay nawala sa kanyang pag-iisip. Ang bata na walang regalo ay muling nagsalita. Maari mo ba akong tulungan? Wala akong talento. Umalis ka na, sabi ng scholar na halos hindi inililipat ang kanyang mga mata mula sa kanyang mga libro. Hindi mo bang nakikitang inihahanda ko ang aking sarili sa pagdating ng hari? Kaya't ang dalaga ay umalis na malungkot. Wala siyang maibibigay. Bumalik siya sa kanyang lugar sa labasan ng lungsod at ginawa niya ang kanyang tungkulin sa pag-aalaga ng mga hayop at mga tao. Pagkaraan po ng ilang araw, isang lalaking nakadamit mga ngalakal ang dumating sa maliit na bayan. Maari mo bang pakainin ang aking asno? Tanong niya sa dalaga. Tumalon ang ulila at nakita niya ang kayumangging mukha ng isang naglakbay mula sa malayo. Ang kanyang balat ay balat mula sa araw at malalim ang kanyang mga mata. Ang kanyang magiliw na ngiti ay nagpapasaya sa puso ng dalaga. Kaya ko, masiglang sagot niya at inakay niya ang hayop. Ipagkatiwala mo siya sa akin at pagbalik mo siya ay magiging maayos at nakakain na. Sabihin mo sa akin, ang tanong niya habang umiinom ang asno, ngayon ka lang ba naparito? May hinahanap ako, ang sagot ng lalaki. Pagod ka ba sa iyong paglalakbay? Oo. Gusto mo bang maupo at magpahinga? Sumenyas ang dalaga sa isang bench na malapit sa dingding. Umupo ang matangkad na lalaki sa bench, sumandal sa dingding, pumikit at nakatulog. Ilang minuto ang lumipas ay nagising siya at naabutan niyang nakaupo sa paanan niya ang dalaga at pinagmamasdan ang mukha nito. Nahiya siya nang nahuli niya itong nakatitig. Tumalikod siya. Matagal ka na ba diyang nakaupo? Oo. Anong hinahanap mo? Wala lang. Mukhang mabait kang tao na may mapayapang puso. Mabuti ang pagiging malapit sa iyo, ang sabi po ng batang ito. Ngumiti ang lalaki at hinaplos ang kanyang balbas. Ikaw ay matalinong bata, sabi niya. Pagbalik ko ay bibisita muli ako sa iyo. Hindi nagtagal ay bumalik nga ang lalaki. Nahanap mo ba ang mga hinahanap mo? Tanong ng bata. Nahanap ko sila, ngunit masyado silang abala para sa akin. Anong ibig mo sabihin? Ang una kong nakita ay isang magaling sa kahoy na nagmamadaling tapusin ang isang proyekto. Sinabihan niya akong bumalik bukas. Isa pa ay yung artist. Nakita ko siyang nakaupo sa gilid ng burol, ngunit ang mga tao sa ibaba ay nagsabi na ayaw siyang maistorbo. Ang isa ay musikero. Umupo ako kasama ang iba at nakinig sa kanyang musika. Nang hilingin kong kausapin ay sinabi niyang wala siyang oras. Umalis ang isa pang bata na hinahanap ko. Lumipat siya sa ibang lungsod upang mag-aral. Nanlaki ang mga mata ng dalaga nang mapagtanto niya kung sino ang lalaki. Pero hindi ka mukhang hari. Napabuntong hininga siya. Sinusubukan kong ilihim ito, paliwanag niya. Ang pagiging hari ay nakakalungkot. Nag-iiba ang mga kilos ng mga tao sa palibot ko. Palagi silang humihingi ng pabor at pinipilit nila akong pahangain. Dinadala nila sa akin ang lahat ng kanilang mga reklamo. Pero hindi ba para sa pagtanggap ng kahilingan ang isang hari? Tanong ng dalaga. Tama ka, tugon ng hari. Ngunit may mga pagkakataon na gusto ko lang makasama ang mga tao sa kaharian ko. May mga pagkakataon na gusto ko lang kausapin sila para marinig ang tungkol sa araw nila. Minsan tumawa, minsan umiyak. May mga pagkakataon na gusto ko lang na maging ama nila. Kaya ba inampun mo ang mga bata? Tama ka. Hindi nila ako kailangang i-impress o pahangain. Ang mga bata ay hindi nagpapa-impress. Gusto lang nila akong kausapin. Alam nila na mahal ko sila just the way they are. Pero busy ang mga kapatid ko marahil ngayon, pero babalik ako. Baka may mas maraming oras pa sila para sa akin sa ibang araw. Nag-alinlangan yung babae. Sir, paano ako? Wala akong talento. Pero gusto kong maging anak mo. Ngumiti ang hari. Anak,
Binigay mo ang pinakamagandang regalo sa lahat. Ibinigay mo ang iyong puso, ang iyong kabaitan, ang iyong oras, ang iyong pagmamahal. Siyempre, magiging anak kita. I love you just the way you are. Kaya nga, ang mga batang may maraming mga talento ngunit walang oras ay nakaligtaan ang pagdalaw ng hari, habang ang dalaga na ang talento ay tanging kaloob, ang kanyang puso ay naging anak ng hari. Maraming salamat po sa partisipasyon ninyo sa umaga ito. Nawa ito ay magsilbing pagkain ng inyong kaluluwa, kalakasan sa ating pag-asa kay Kristo. Nawa ay natutunan natin na ang devotion natin sa Panginoon ay hindi sa pamamagitan ng ating mga talento at mga gawa, kundi nais ng Diyos na tayo ay makaniig niya, makasalamuhan siya, na tayo ay umupo sa kanyang paanan upang ihayag ang ating pagmamahal sa Kanya. Patuloy tayong tumutok sa araw-araw na devotion at panalangin. Bahagi po ito ng ating kampanyang Rise and Rebuild ng Zion, Philippines. Tayo po ngayon ay sama-samang manalangin. I invite you to join me as I pray this prayer attributed to Saint Francis of Assisi. Tayo po'y manalangin. Lord, make me an instrument of your peace. Where there is hatred, let me sow love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. And where there is sadness, joy. O Divine Heavenly Father, grant that I may not seek so much to be consoled as to console, to be understood as to understand, to be loved as to love. For it is in giving that we receive, it is in pardoning that we are pardoned, and it is in dying that we are born to eternal life. O aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Holy God, we're waiting for you here. Son of God, you stand among us now. Come like a fire, Spirit burn in us. Oh precious Jesus, you'll always be my love. We will rise up, we lift our hands up, we're singing hallelujah. We're singing hallelujah.